Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, eto na naman tayo. Flip top, ahon. I think day 1 tong battle na re-review natin. So kita nyo naman siguro, title pa lang, it's Ruffian versus Saint Ice. Style clash eh, 'di ba? Yun agad yung unang papasok sa isip mo. Nung nakita mo on paper, nung nakita mo sa poster, nakita mo yung match up, Ruffian versus Saint Ice, pasok agad sa isip mo, puta, style clash. Ganon, 'di ba? So, alam naman natin, iba yung approach ni Saint Ice sa battle, technical, 'di ba? So, ilang beses na natin na-review rin si Saint Ice. Ay, shoutout pala kay Saint Ice kasi ayun, sa laban niya kay Poison, nabanggit niya ako doon. Nakasama ako sa sulat niya. Kaya, tayo na props and shoutout kay Saint Ice. Sana magkita kami sa sa Sabado 26, sana magkita kami. 'Di ba? Gusto ko lang personal na magpasalamat sa kanya. So, shoutout Saint Ice. Then kay Ruffian naman, si Ruffian kasi matagal ko na 'tong napapanood, 'di ba? Ano pa lang, one up pa lang napapanood ko na 'to, Sunugan. Actually, sa pagkakalam ko sa Sunugan ko muna siya napanood eh. Tapos hinalukay ko 'yon. Sabi ko, tangina, saan ba galing si Ruffian? Kaya ako ni-review yung one up. Sa pagkakalam ko, ang tagal na eh, medyo matagal na. 2022 ata, doon ata nag-start ako mag-review ng one up tournament at sunod-sunod 'yon, 'di ba? So 'yun, style clash, technical versus mga punto, mga punchlines. Sa setup pa lang kasi minsan ni Ruffian may suntok na eh, 'di ba? So ito, tangina, ang mahirap tignan kung sino yung lamang in terms of writtens. Siguro effectivity na lang at kung ano yung sino yung mas direct sumuntok, 'di ba? Parehas silang may mga mabibigat na punto. Ang question is, magiging effective ba 'yon sa bawat isa? 'Di ba? So yun na lang. No, umpisa na natin 'to. It's Ruffian versus Saint Ice. Game. Ruffian, piliin niyo mauna. Saint Ice, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat out. Saint Ice, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin, unang banat out, 15 day 1, Saint Ice. Game. Yo, konting freestyle, pampainit. Ako'y naturingang underdog, pero iba lang yung timbangan ko kahit paano nyo pa ipilit. Mananatiling mas mataas yung bilang ko, parang Christmas party ng PhilHealth. Gubat game? Yo, pare Raf, sabi ni Boss Arik, sumunod daw tayo sa time limit. What is that? Joke lang, bossing, matik yan. Kaya nga kami sa day 1 eh. Para yung round 3 sa day 3 sa parking lot. Nice. Sabay tayo lumaban ng zoning. Ako nagdagdag sa aking killing spree. Ikaw body bag ka naman, bibidly. Netong last 6 months ako'y nambalagbag sa top ng mga different leagues. Ikaw balibaliktad na yung aim pagkat MIA ka nga lang recently. Kaya paano ka sa puntos makakalamang sa akin kung bagsak ka sa activity? Teacher to, Okay. diba? Okay. Pues ako magtuturo sa'yo ng mga dapat na i-change. Una, yung pag-asa ng letrahan mo sa names para masabi lang na flames. Kaya ka nadadali ng from the system to the nation, we will never be the same.
Dahil sa mga pilit mo na play. Gaya ng wordplay mo na, delivery. Delivery, anak ng buti na push mo pa yun. O kaya yung, you will sharing gun. Dapat sa unan naputok yung ganon. Ano ka ba, Kendra Lamar? Everybody gon' respect the shooter, but the one you will sharing gun lives forever. Tanga. Pero the best yung intro mo kay Beatroom. Yung binigay mong vitamina. Tangina. Vitamina. Ngongo kasi. Parang sick nga siya. Di na yun Rich Dalsim na. Tiyagain mo manghuli ng Rich magagandang Dalsim, punto okay. para damhin at magigets to. Kakapilit mo ng wordplay, dyan ka din mapependeho. Next subject, next subject. Let's do the math. Kahit natalo ako sa 3, 1, 3, ibig sabihin lang yung kwento mala 8 Mile. Ikaw kahit paano mo pa, baliktarin yung pagka-gangsta mo pang 6'9". At tignan natin yung damit. Naka all black. Sakto terno sa aking balak ngayong gabi, hindi ako magsi-ceasefire. O kala ko ba nakikinig? Sinabi na ngang 8 Mile kahit big stage nagpi-freestyle. Ganun mag-freestyle iba. Kaya mapa-Revere o Black Manila, sa akin nababagay yung B sa gitna. Kaya tignan mo yung drip mo, Diyos ko po. Okay. Revere, Black Manila, V sa gitna. Okay, kasi, di ba yung Black Manila, BL, tapos V, hindi A eh, di ba? Tapos yung Revere din V. Okay, ayos na, ano yun, na pagsilip ng, alam mo yun, ng topic para dun sa linya na yun. Agay yung B sa gitna. Kaya tignan mo yung drip mo, Diyos ko po. Ulti-uniforme ay palpak. Yung dating lukot-lukot. Paano di nga natiklop yung slack? Okay. May iba na tagasulat. Di niya natiklop yung slack kasi nabatalo si Serafian kay Slack 1 sa isa buhay, second round, 'di ba? 'Yun. Ano di nga natiklop yung slack? May iba na tagasulat, may iba na tagasulat, pinagsigawan sa lahat. Mr. Sablan, mind your own paper, ayon ikaw pa yung bagsak. At kung usapang pisikalan, ikaw yung bitches rap yan. What do you bring, sikaran? Puta basic lang yan, yung akin pambuwakaw, yung punches nagsisipaan. Hindi ka great teacher, honest ka ba man? Kulang ka pa, history repeats itself. Kulang ka pa sa research sa ganto. Yung mga nauna sa'yo ditong teacher, alam mo, pinaka-weakness ay bato. Malalampaso to sa cleaner na sa lahat ng batch na gawa na mangupak. Ngayong nagago ko tong teacher, magtatawag to ng magulang. At kung nakinig kayo ng mabuti, ako na mismo nagturo sa guro dito sa eskwela. Binagsak ko sa language, math, PE, history, lahat ng kurso tsaka tema. Isamang yun na yung Christian living. Malamang yung santo, pinag-aralan mo yung mga letra. At kung hinahanap mo yung chemistry, well, hinahanap din nila kasi mga elemento mo walang konekta, punyeta. Unahan ko na kayo. All jokes aside, lahat ng rounds ko ngayong gabi maximum 36 bars. Kaya pag nag-overtime ka pa din, at nanalo ka pa repa, ako pa din panalo dun, mamen. Kasi ibig sabihin yung putang inang time limit nyo, walang kwenta. Mukha kang class president na iyakin na nagwawala sa classroom. Kaya pakinggan na nga natin kanyang delivery na parang batang nagtatantrum. This mash shit! Who the fuck is this? Oh, halata na yung ender ko. Gising ka na, bro. Pag narinig mo yung mga sumisigaw ng bawi! Bawi! Yun yung mga nagsi-CPR sa'yo. Gago, pinigilan, no? Okay. Yun. Gago to si Rami, pinigilan yung ano. Ando na eh, magsasalita na ako pero tinamo si Rafian. Wag. Okay. Round 1 muna ni Saint Ice. So,
bago tayo mag-start bago natin reviewin yung round 1, I mean yung battle na to. So sabi ko, it's a style clash, no? Technical na Saint Ice versus sa mga punto ni Ruffian. And tama tayo doon, no? Nakita nyo kung ano yung pinakita ni Saint Ice na napakinggan nyo, napakinggan, narinig, napanood, nakita, di ba? Naramdaman nyo, di ba? Angat na angat yung pagiging technical ni Saint Ice doon. So props, gusto kong bigyan ng props si Saint Ice doon. So ang linis ang linis na itawid niya lahat ng mga references na ginamit niya. Lahat ng angles na ginamit niya is malinis din niyang napagtahi-tahi para sa mga setups. Pero for me, hindi ito para sa akin lang naman. So shoutout kay Saint Ice. Pero para sa akin, since knowing Ruffian yung skill set ni Ruffian, I think hindi enough yung mga ganung linya para pabagsakin yung Ruffian 'di ba? Ito kakapanood ko lang kaninang nasa office ako. Nanonood ako, nakikinig. May natutunan ako kay Boss Looney, 'di ba? Na ni-review niya yung ni-review niya yung Sinyo versus Poison. Pero hindi pa uploaded kasi sa channel natin ngayon April 22 ngayon, guys. So yung Poison 13 versus Slack ko, Poison 13 versus Sinyo ko bukas pa, April 23 pa. So kung napanood nyo tong battle, I mean yung review ko na to, Ruffian vs Saint Ice, uploaded na yung Sinyo Poison 13 ko. Pero bago ko panoorin yung review ni Looney sa battle nila ni Poison, bago ko nagchuchoke wait lang bago ko panoorin yung review ni Looney sa battle ni Sinyo tsaka ni Poison, na-review ko na yon. So uploaded na yun sa channel. Kasi naka-schedule na yon na ma-upload diyan magiging public siya ng April 23. Okay? So medyo magulo, no? Pero naintindihin niyo na lang. Hahaba tayo Pero ayun, going back, meron akong natutunan doon na bago niya ginudge yung round 1 ni Sinyo. Sabi niya doon is malakas yung round 1 ni Sinyo, pero tinitignan niya kung sino yung kalaban ni Sinyo, diba? So sabi niya doon, malakas yung round 1 ni Sinyo, pero depende yun sa kalaban. Kung ang kalaban niya doon si Badang, sabi niya pa nga si Badang tayo na solid na round 1 ni Sinyo yun, pero ang kalaban ng Poison 13 sabi. Tapos pinakinggan nila yun nung natapos na yung natapos yung round 1 ni Poison. Sabi ni Boss Loons doon is, diba, ganyan yung sinasabi ko, na malakas yung round 1 ni Sinyo, pero tinitignan ko kung sino yung katapat niya. And Poison 13 yan, sobrang lakas nun. So ganun din, no? Parang nakuha ko yung parang na-adapt ko yung ganung opinion. So props kay Saint Ice, malakas yung round 1 ni Saint Ice. At sabi ko nga, knowing Ruffian for a long time, hindi enough yung mga ganung linya para papagsakin or paugain ng isang Ruffian diba? Sabi natin, sige, maglagay tayo dito ng isang MC na hindi si Ruffian. Possible makuha pa ni Saint Ice yun, diba? O sige, sabi natin Tuweng, diba? Sabi natin si Tuweng yung kalaban ni Saint Ice. Solid yun kung ganun yung diba? At knowing Tuweng, maglalabas ng props at diba? Alam nyo na yan So malamang on paper makikita nyo na kaagad na ay puta kay Saint Ice to. Pero ito, style clash to diba? And yun, to end this explanation, para sa akin malinis yon, maganda yon, malakas yon, pero para sa akin ineffective yung mga ganong lines for Ruffian. Medyo kulang pa yon sa mas mabibigat na punto. Okay, so pakinggan natin si Ruffian.
si CPR sa'yo. Unang banat, pakinggan natin! Yo! Panalo daw siya ng zoning, talo ako. Sa akin lugi to. Puta, proud na tinalo niya si Unico. Tanga mo. St. Ice vs. Raffian. Dat naganda kayo ng kumot at ng unan. Sa mga may flip-top beard at madami ang pulutan, susulitin namin yung ticket nyo kahit binili nyo lang pang day 1. Sobrang haba nitong battle, yung pila sa day 2 maaabutan. Aon game! Gago. Parang ayaw niya. Aon game! Sobrang overtime mo, gagi. Isa sa pakiramdam. Sobrang overtime mo, gagi. Magaling ka naman, kaso pag mahaba na nagiging dragging. Idol kita, baka pwede na yung oras mo bawasan. Kala niya pinupuri ko siya, ganun lang yung nababasa ko sa comment section ng aking mga laban. Kasi nag-overtime ka, Unico? Bobo ka ba? Sobrang tagal mo dun sa parking, kung TIU to, nagmulta ka na. But that's nice. fine. Nice, Kasi sa nice. 1 minutes nga, 3 minutes siya per round, di ka sumusunod sa Wala yun. Sa 1 minutes nga, 3 minutes ka per round, di ka sumusunod sa oras, ano mararating mo? Ako di na pinag 1 minutes kasi alam niyang ganun din gagawin ko. Pero ito, dating nasa big stage, binabasa 1 minutes, kaya pala nag-e-emote. Boss, kaya pala panay overtime sa trabaho kasi na-demote. Pag lumalabas Okay, ka, nice, nahanap nice, nila nice. yung remote. Kasi Ice Rocks, nakakabatuang yung programa. Tugmaan mong pambata, brad, abay lately, nakakabagot. Mga nursery rhymes mo, rockabay baby, nakakaantok, nakakayamot. Kasi sobrang lame at corny. Undertaker to sa yung pagbabalik, rakatid yung WrestleMania 40. Speaking of wrestling, dahil sa Di ako nanonood ng wrestling, kaya medyo off sa akin yung ganun topic, okay? Or ganung angulo. rakatid I yung mean reference, sorry. Kasi sobrang lame at corny. Undertaker to sa yung pagbabalik, rakatid yung WrestleMania 40. Speaking of wrestling, dahil sa pareho naming hilig sa WWE, nakabuo kami ng bro code. Yeah, that's nice, but pag pinatay bangkay ni Ice Rocks, magiging Stone Cold. Wala munang kapakapatid. Matt Hardy kay Jeff, kaya delete. Di na issue kung mawala ka. Pero mas bagay sa yung slogan ni John Cena, cause we can see you ng isang dekada. Ngayon yung battle rap, balik sa arengkada. Muling sumasakay na yung abuso. But this is my reign, ikaw si Sami Zayn, sumasabay ka lang sa uso. Hayop to sa pagiging tuso. Lyrical kong mang sadista. Pinoy na animal, malabatista, kaya enigma. Ba't ito? Ba't santo? Mapapadasal ka, gago. Mapapasabi din niya ng rough pag bark ko na dinig. Tung santo mapapadasal sa banal na aso ang kaso. Wasak ka, gago. Dahil alam naman nating Ice is kaya wasak tong santo, parang sa simbahan may napada ang ISIS. Pareho lang tayo nang galing sa liga ni Loons at ni Mike Swift. Pero kung may mga napahangat, mga naging fanatic. Itong rock sinalang na sa sunugan pero walang na-addict. Ngayon pandiinan na ako sa liga ni Arik. Ito sobrang tanga, mas bagay ka sa liga ni Awit. Awit. Sinabihan mo PKP. mag-suicide si Unico, tanong ko ay bakit? Kung pagpapatiwakal din naman ang paglaban mo sa akin. Kaya alam ko ang iyong hangarin. Dahil kailangan mo munang mamatay bago ka maging santo. Ako kailangan ko pang mabuhay hanggat isa buhay wala sa mga kamay ko. At yan ang pinagkaiba ko sa'yo. Because you're not thinking best friend. Gusto niya maging dead saint. Ako gusto ko maging living legend. Time. Okay. Iba rin yung approach ni Raffian dito. Sabi ko nga kanina, di ba? Sabi ko kanina, style clash to kasi yung atake ni Raffian is more on mga punto eh. Punto. Yung pagiging agresibo, tangina given na yun eh. Pero ang hinahanap ko dito yung mga punto ni Raffian na madiin. Kasi doon tayo nasanay eh. I mean, ako sabi ko nga sa inyo, knowing Raffian for a long time, na-review ko na siya sa sunugan, sa 1UP. Siya yung unang-unang kampiyon ng 1UP. At unang salang din niya sa Kumugan, finalist siya against Zaki.
Diba? Ganun kalakas yung Ruffian yun, sabi ko nga, knowing him so well, ayun yung nabuong konsepto sa akin na punchlines, effective punchlines, mabibigat na punto para sa kalaban na alam mo yun, pag narinig mo na dineliver niya yun, inispit niya yun, tapos tumama ng solid, alam mong knockout na yung kalaban ganun So yun, knowing him, ganun siya lumaro. Pero sa pagkakataon na to, medyo nakulangan ako sa mga punto na narinig ko. Siguro naging factor din yung paggamit niya ng reference na wrestling, which is hindi talaga siya nag-sink in sa akin kasi hindi ako nanonood ng wrestling maintindihan ko kung UFC, boxing, basketball, mga ganong reference, pero yung wrestling hindi ako fan talaga ng wrestling. So siguro isa yun sa mga factor kung bakit hindi ganon kalakas yung dating sa akin o yung impact sa akin ng round 1 ni Ruffian. Pero still, dikit. Technical na Saint Ice, malinis yung performance both, pero meron akong isang category na nakita para maglayo sa dalawa. Isa lang to, isang category lang yung nakita kong naging nila gap or difference. Stage presence, ba? Yung stage presence nakapaloob doon yung delivery tsaka yung performance, 'di ba? Ibang klase yung delivery ni Ruffian, kahit na sabi ko nga para sa akin hindi ganoon kalakas yung impact nung mga yung wrestling na reference, since maayos yung pagkaka-deliver niya doon, powerful, agresibo, ang lakas nung lakas nung pitik, alam mo 'yon, kahit na hindi mo magets yung reference pag na spit ni Ruffian nun, mararamdam mo pa rin yung bigat ng linya na yun 'di ba? So ayun, si Saint Ice kasi ang ganda ng delivery, maayos, malinis, pero yun nga, hindi ko ma-feel yung pinaka punto niya doon. Parang ang parang casual lang niya dinideliver yon. Parang kung tumama okay, kung hindi okay lang, ganun 'di ba? Yung kay Ruffian naman kasi yung delivery niya sa mga ganung linya, meant to hit yun gets nyo? Ulitin ko lang, si Saint Ice, yung delivery niya pag tumama okay lang, kung hindi okay lang din. So ganun ko nakikita yung delivery ni Saint Ice. Kay Ruffian naman, meant to hit the target, 'di ba? Sa delivery niya, pag tumama yon, tangina, knockout yon. Pag hindi naman yun tumama, magiging ineffective. Tulad nga nung sinabi ko nga na para sa akin yung reference na wrestling, 'di ba? Medyo siya lumaylay kaya parang hindi ganoon kalakas yung impact nun. Pero yung narinig ko yung rough bark ko, kaya na alam mo yun, marami nang gumagamit nun although siya pang gumamit ng rough na tahol aso, siya gumamit nun, narinig ko na yun sa kanya, pero still effective pa rin kasi yun nga, meant to hit the target yung delivery niya. So ayun, sa pagiging agresibo, stage presence, performance, Ruffian yun. Yun lang, puta, umaba yung natin doon explanation natin, round 1 pa lang mukhang giging mainit yung yung battle na to. Pero I'll go with Ruffian dito. Maliit lang na hindi naman ganun kalayo. Kasi sa tingin ko ayun lang yung difference ng dalawang MC. So that's 8-7 in favor of Ruffian. Tignan natin sa rounds 2 and 3 ng both MC, baka makakita tayo ng mas malayong gap. Pero para sa akin ayun. Overtime daw ako. Gago ang corny. Kala ko kasi, tingin ko dito trabaho, bro. Kala ko dagdag sahod pag OT. Handa na ba kayo sa tagisan ng Taglisyan? Kalaban ko tamod ni Loaded Lux, Hitman, tsaka T-Top.
Pang jando na laro. Bigyan na 7 shots, tanggalin wisdom. Tikman na sarili na gamot. Pag nahagisan na ng pillbox, pagkat alam naman openly na galing foreign leagues iyong flow and schemes. Pampirata yung sulat mo sa battle ha, pinadala pa overseas. OMG, dapat mga estudyante, ginagabayan makuha yung Medal of Honor, Sonwil. Kaya wag ka nang nag-gunplay, mag-stick ka na lang sa yung Call of Duty. And if you wanna talk about OT, pag ubus na kasi yung timer, siguradong lasog yung kalaban. That's how ISIS. Ikaw sa screen ka lang naman bumabaril-baril rap yan. Kaya ka may time crisis, ISIS. Wala ka namang ranggo sa set, panay panggap na kulit. Huling may nakaklash to na geto, yung flag niya puti. Mga bala pang joker, panay patawa na baril. Kung talagang gangsta ka men, magpatat ka sa head ng asong buntes, sano pa bitch? Paano kasi? Yung mga sound trip niya na pang drill ang asam ng tangina. In reality, yun naman dream matakasan ng iba. Gusto niyang maisabuhay para sa story time to. Ilang libong napasahukay niyang ginoglorify mo. Kaya dapat na makrucify to. Bigyan ng heartbreak. Switch in. Suck it. Sleeper. Trash bin. Steel chair. Dropkick. Ric Flair. Woo! Sa mikropono explosive parang CM. Yung ano na yon, yung flow na yon, parang ayun yung ginawa ni Poison 13 laban kay ano Sino ba kalaban niya nun? Ahon din yun Acer. Parang yung flow na ginamit ni or ginawa ni Saint Ice neto lang itong scheme na to. 'Di ba? Yung knock knock. Anong who's there? Rifle. So yun basta ano lang yung flow lang na ano lang na nag-pop up lang sa akin yung ginawa ni Poison 13 sa laban niya kay Acer nung Ahon 14. Ayun. Pakinggan niyo ulit pakinggan natin. Break. Switch in. Ayan Suck it. Sleeper. Trash bin. Steel chair. Dropkick. Ric Flair. Woo! Sa mikropono explosive parang CM Punk. Kung sa ratings ko tingin nyo, he can hang maki Chris Benoit. Sa bar cage, masa-salvage, malawar games to. Ako pa din ang mas rated at makikita nyong si RKO. Technical, no? Sasampalin tong Rizaleño ng tsinelas hanggang mag-develop ng demensya. Kakasabing Rizaleno, malamang ininext ko yung katerno na tsinelas. Itong di kayang bumanat na diretso ibabanat sa kanyang batok aking swelas. Para maranasan magsalita ng konkreto, papatikimin ko ng bangketa. Hanggang yung head mo maging headstone pag nag-scatter ang mga letra. Mga thoughts mo nasa soko, simpleng marker ng ebidensya. Pag nasipat yung bangkay mo, nasa back na ka-imprenta. Mga linya nitong santo para siyang nagpenitensya. Deads na sa paraang horrorcore, left field, comedy, lyrical pinaslang ang putang inanto. Hanggang gun bars ka lang rap yan, mas malawak yung arsenal ko. Tang ina mo. Ganda nun. Kita na kung sino mas well-rounded. Habang yung index nakatutok. Itong panay gun bars yung bukang bibig. Sa ganun din siya napasubo. Malakas kasto, time. Gago. Si J-Nick. Ano yun kay J-Nick yung malakas kasto na yun Okay. Tangina ang sobrang grabe yung pinapakita ni Saint Ice ang linis. Tapos wala siyang ibang dinadamay kundi alam mo yun rap skills lang, purong rap skills, lyricism, technicalities. Props doon. Diba? Props kay Saint Ice. Mad props kay Saint Ice. Na-appreciate ko yun, Saint Ice. Sobrang na-appreciate ko yung 1 and 2 mo. Ang ganda nung latag, ang ganda nung rhyming schemes, ang ganda nung delivery.
'Di ba? Ang ganda nung mga references, mga angles. Solid yun eh. Kaso, yun nga, babalik pa rin tayo dun sa sinabi ko kanina. Rough yan, yung kalaban. So, props doon, maganda yon, magaling yon, malinis yon, pero yun nga, rough yan, feeling ko not enough yung mga ganong klaseng linya. Rap skills, tangina 100% Saint Ice yun, pero since it is a battle rap effectivity ng round, dami ng punchlines na kumonekta, ayun yun yung basis para sa akin ewan ko lang sa iba. So yun, siguro sabihin nating parehas lyricist or lyricism, sabihin nating Saint Ice versus Zendlook. O ayan ano na yan, dikit na battle na yan, Saint Ice Zendlook or Saint Ice versus MR. Ayun po siya, matatalinghaga yung mapapakinggan natin doon. Parehas sila ng estilo, technical, tapos left field, 'di ba? Ganun lyricism, 'di ba? Tangina, ayun talaga baka sumakit ulo natin kapag ganun yung naging battle. Pero on paper kasi kitang-kita mo yung yung differences kapag nag-perform, lalong nakikita mo yung difference na para sa akin yung ganong estilo ni Saint Ice, hindi siya applicable sa Ruffian pero yung estilo naman ni Ruffian applicable naman sa isang Saint Ice. Gets nyo? So proceed tayo sa round 2 ni Ruffian. Ilang araw din ako napuyat dahil sa laban na to. Pero tiniis ko ang pagsubok. Para lang dalawin ang antok, kailangan pang suminde at magpausok. Pero imbes na mahimbing, ang bilis na magising, idlip lang nadudulot. Kaya pag pinapanood ko yung laban mo sa MMA, tas na-knockout ka sa loob ng 6 seconds, nainggit ako sa'yo, ang bilis mo makatulog. Ang bilis mo makatulog. Kasi masyado ang loud, bro. Alias mo doon, Iceman, tas yung kalaban mo, hinock you out cold. Masyado ka kasing hambog at loud and... Masyado kang hambog at loud and proud. Ako yung may pangalang Wilson, pero ulo niya yung tumalbog nung ground and pound. Gusto kong kalaban, di ikaw. Pwede na sana si Krega, kaso pagod pa sa huling laro, kaya pinasok tong bangko, pero nandito na yan. Pero MMA fighter, sana alam mo, para sa akin, submission ka lang. Gusto ko sana datihan, okay? Hindi yung Wex na naparito. Kung may lalabaan naman akong bago, pwede na yung Freak Sanchez o yung Carlito. Hindi ito. Okay. Hindi ito. Kasi train ka sa octagon. Tipsy D. Ako sanay ilagay yung mga kalaban sa kahon, pero ngayon, iba gagawin ko dito, guys. Gamit cutter, yung leeg ng MMA fighter, Kimbo Slice. Mula leeg, pababa hanggang sikmura. Laslasin, wakamin, wakwakin, tanggalin mga bituka. Tingin mo paglaban mo sa akin, Ice Wise? No, man. Magugulat sila, manlalaki ang mata pag nakita nilang si Ice Wide Open. Hindi mo mananakawaking moment. Pero saludo ako sa ginagawa mo, man. Patuloy mo lang yung paglaban mo sa mga amateur leagues. Patunayan mong kaya mo din mag-rap. Tignan mo, kakahukay mo sa underground, nahanap mo na yung diamond in the rough. Pero di kasi kapon, babasunod yung laban. Gurang ka na tinatapat ni M-Site sa mga kabataan. Pero edad, wag na natin pag-usapan, I got my ways. Baka maging palabas lang na pambata pag pinag-usapan pa Ice Age. Pero, Arik, ano ko tinapat sa old rapper Nigma? Sa tingin mo ba tatama tong Ice sa cold-blooded killer? Pero di ka sikat porque sunod-sunod yung laban. Ice Rocks, masakit ang katotohanan, it gonna hurt yo Saint. Pero kung tingin mo rockstar ka, mag-Kurt Cobain. Di ka makakaahon ito ang new wave. Uso ka lang noon, pinaglumaan ka na ngayon. Kaya tong Ice target sa akin. Lumang trend ka lang, Ice Bucket Challenge. Sino kay Ice Bucket Challenge? Dahil pinapakita. Ito na, kumukonekta na yung sinasabi ko at hinahanap ko na Ruffian. Yung mga punto niya dito, ito na, dikit-dikit na. Cobain, di ka makakaahon ito ang new wave. Uso ka lang noon, pinaglumaan ka na ngayon. Kaya tong Ice target sa akin. Lumang trend ka lang, Ice Bucket Challenge. Tingin nyo kay Ice Bucket Challenge? Dahil pinapakita niya sa battle rap to the galing, highest degree. Di rin... Anong tingin nyo kay Ice Bucket Challenge? Dahil naangas nun. Target sa akin.
Lumang trend ka lang, Ice Bucket Challenge. Tingin nyo kay Ice Bucket Challenge? Dahil pinapakita niya sa battle rap to the highest degree? Di rin, boy. Paano mapapakita nung Ice yung highest? 0 degree lang yung freezing point. Woohoo! Ako I always keep it 100, kumukulo na. Hinahain laging bago at sariwa parang open wound. Laging fresh ang hinahain, no preservatives added dahil hindi healthy ang frozen good. Hindi healthy ang frozen good. Tanginan to, sino ba? The fuck out here, boy. Sakto oras, ah. Okay. Ayun na, medyo nakikita ko na yung hinahanap kong ruffian na dikit-dikit yung mga punto. Pero still, para sa akin, kulang pa rin yun. Diba? Although, nagpakita yung, lumakas yung round 2. Mas powerful yung round 2 para sa akin kasi mas naramdaman ko yung mga mga punto, mga haymakers ni Ruffian dito. Unlike sa round 1 na para sa akin, medyo flat. Then, feeling ko yung round 1, painit. Tapos marami pa siyang, marami akong hindi nakita doon, marami akong hindi narinig doon. Pagdating sa round 2, ito na, umiinit na yung makina. Second half ng round 2, sunod-sunod na yung punto. Ang ganda nun. Tapos, ayun, naalala ko. Napanood nyo na siguro yung yung Ruffian versus Dodong Saipa, Insane. So, yung nakapanood nun. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo. Pero ako kasi napanood ko ng live yun. Napanood ko ng live yun, tol, puta. Grabe, lakas ni Ruffian doon. 'Di ba? Ayun yung hinahanap kong Ruffian eh. 'Di ba? Etong ahon na to, ginanap to December. Yung Insane March. So nauna tong battle na to. So probably, most probably latest battle ni Ruffian yung sa Insane, March 8 ata 'yon. Finals ng Atmos 2. Men, kung nasolidan kayo doon sa battle, kung nasolidan kayo sa video, mas solid yun sa nung live. At ayun yung hinahanap kong Ruffian. Ganun kagigil. Medyo mabait pa si Ruffian sa sa battle na to eh. Hindi pa ganun kadikit-dikit yung mga punchlines eh. Puta, pagtapos ng battle ni Ruffian against Dodong Saipa, puta, minumuran na siya ng solid yun, di ka nagtipid, ganyan. Tas, diba? Off-cam na yun, guys, off-cam na yun, diba? So, yun, solid na Ruffian yung pinakita niyang battle against Dodong Saipa, at ayun yung hinahanap ko. So, eto, mabait pa si Ruffian dito, medyo hindi pa to yung 100% na Ruffian, pero still, nagpakita kahit pa paano yung ine-expect kong Ruffian na dikit-dikit yung mga punto. Unlike sa round 1, medyo flat yung para sa akin. So, kanya pa rin to para sa akin. 8-7 sa round 1, ngayon naman 9-7 in favor of Ruffian. So, first 2 rounds, bibigyan natin kay Ruffian yun. So, that's 17 to 15. 17 to 14. Up by 3 points si Ruffian. Round 3. Pakinggan natin. Panay matatanda, panay bataan daw yung kinakalaban ko, Mzite, sabi ng bitching to. Di mo ba alam si Michael Joe, kaka 52? Tapos dinidis pa yung pag 1 minutes at pagbaba ko sa ibang liga ng anak ng putang to. Kahit 60 times pa nga ako pag 1 minutes, hindi matatawaran yung oras na binuhos ko sa kulturang to. Tapos yung sa MMA daw, putangin na, martial art mo nga, bawal sumuntok. Kaya ako sa'yo tutuldok. Kala niya malakas na siya. Panay sipa lang yung martial art mo. Pag ina-uppercut kita, nakahigayan mamaya, taas paa. At least sa loob ng cage, hindi ako dinadaga. Doon ako comfortable at tinuturing na house. Ikaw kasi pag pumapasok ka ng octagon, bumibili ka ng mouse. Octagon, mouse. Pinadala ng baras! Oh, saan yung waybill? Gago. Pa-RTS kita eh. Si Rizal,
nagsulat ng pangontra sa panlulupig ng mga dayuhan. Itong pinadala daw ng Rizal, nagsusulat ng mga obrang nakukupit sa mga dayuhan. Si Rizal, gamit El Fili Patinoli, yung panlilinlang ay nilinaw. Itong pinadala daw ng Rizal, wino-wordplay, yung anyhow sa inihaw. Inihaw pala eh. Ba't malansang isda to? Huli ka, boy. Kaya sa net na kabagay, sa cheap na babagay, dapat dinidish siya ng English. Ngayon ko lang napansin. Round 3. Sa round 3 ni Saint Ice. Hindi ko alam kung napansin nyo rin, no? Pero sa delivery ni Saint, hindi ko alam kung sa 1 and 2 ganun ba. Bigla lang nag-pop up sa akin eh. Kasi sa biglaan lang eh. Parang katunog ni Saint ay si Apex mag-deliver sa round 3. So di ko lang alam o di ko lang sure kung sa rounds 1 and 2 ba ganun na, or may nakapansin ba sa inyo na 1 and 2 is katunog niya si Apex. Ako kasi hindi ko napansin sa 1 and 2. Dito lang sa round 3 ko lang na napansin na parang may pagka Apex yung deliberation eh. Diba? So yung basta may yung may kung di mo titignan si Saint Ice, may isip mo na si Apex ba 'yon? Parang ganon. Yun lang, napansin ko lang. Kaya sa net na kabagay, sa cheap na babagay, dapat dinidish siya ng English. Total inanggel mo kay Harlem, pag nakil na to sa akin, you can sleep with the fishes. Puta, sukdulan ka ng peke. Yung movement mo pang rookie, yung sulat ko pang pepe, yung guhit mo pang pusi. And one, ako mas profesor, mas Rizal ang aking vision. Rough yan, panay palpak na wordplay yung mga ataking na mention. Meta, tawag dyan katamaran, walang kapupulutang mga lesson. If that, ako laban sa lahat, isusulong ko pa din yung mas makabuluhan na methods. Okay. Engot, yung ballpen mo panda, yung boga mo pellet. Ako, yung pen may gun. And just to wrap it in, rap yan, nasa family tree ako ni Jose Rizal. Anyhow, baka nyo sa Pinoy Pawn Stars yun. Anyhow, kung usapang hip-hop, nako mas deadly para ako'y galing sa lupain ni Crazy Kyle, SBC, Andrew E. at Master Plan. Kung battle rap, may rambling man, Datu, Lil Jan, at Panginoong Batas. Yung lupang dala-dala ko, pinag-ugatan ng kung saan lahat ng to nanggaling. At nakabuo ako ng pangalang sing solido ng bato kahit ilang libo yung pangmalakasan dun sa amin. Naturingang taga Rizal, pero wala namang notable sa writing. Tatatlo lang kayong rapper sa baras. Rap yan malamang, kasama ka sa top 10. Na-impluensyahan ako ng foreign, yes. Dahil yan ang pinanggalingan ng hip-hop. Na-impluensyahan ka ng foreign dance. Nag-steal ka lang na stilo at linya. Pero kung yung English conference, biglang mamiss na ni Enigma, man, I make pussies out of gangsters. Wala sa aking mimista-mista. Pinadala ka ng baras, hindi na makumpleto kanyang package. Pinadala ka ng baras, tanga, wala naman lalamove sa inyo, pare. Pinadala ka ng baras, mga bata lang natutuwa na dyan ay makasabit. Nadala ka lang ng baras, ako dala-dala ko Paranaque. Subukan ko na Englishin para mas maintindihan niya din. You're not the one that Baras sent. I think they meant embarrassment. Hindi ka tunay na guro, wala kang naambag, panay lang to punchlines. Sa lugar mo di ka totoo, tsaka panggap lahat ng yung gun rhymes. Yung movement pang abroad, Paranaque, tagaharang ng pirata sa south side. Di mo kilala kung sino kaharap mo. Para makita mo, mi ultimo adios, basta Rizal magbabackfire. Time. Gago. Kinukukontra ni Rafi. Tangin ng epic oh.
Ang epic nun, Napula gago. ka sa Southside. Di mo kilala kung sino kaharap mo. Para makita mo, may ultimo ka Diyos. Basta Rizal magbabackfire. Time. Ang gagong epic. Ang epic kasi hindi nagawa ni Saint Ice yung gusto niyang gawin kasi kinukontra ni Raffian. So yun, eto mabilis na lang kasi sabi na nga ba magiging matagal yung review natin sa battle na to. Pero ito mabilisan na lang. 1, 2, 3 ni Saint Ice consistent, 'di ba? Malinis na performance, lyricism, technicalities, punto, 'di ba? Doon lang. I mean doon talaga nag-focus si Saint Ice. Hindi siya nag-switch ng estilo, 'di ba? Hindi siya nagpatawa doon. I mean hindi siya nag-focus sa jokes or sa comedy. Yung tatlong category ay yun yung pinaka naging highlight ng buong buong battle niya. So yun, still yun, tulad ng sinabi ko nga, 1, 2, 3 consistent, pare-parehas. Yun. Proceed tayo kay Raffian. Okay pa. Last na. Huling laban, talo. Aminado na nung una yung resulta, hindi ko gusto. Ikaw ba naman, matalo lang ni Poseidon na bumubuhat ng mundo. Pero ito, pinili kong bumangon. Kung siya yung bumubuhat ng mundo na si Poseidon, akong si Atlas na Diyos ng mga dagat at kumokontrol ng alon ng makikita nyo nga ahon. Bumangon! Kahit pagkadapa ako tindi. Tanggap ko yung pagkatalo, yung mga tao hindi. Tanong nila, natalo ka, bakit ba puser? Naisip ko, normal lang matalo yung malalakas na mga, kumbaga si Raffian may slakwan kasi si Balakid may tukel. Bitter? Ito'y setup lang na angle, magigisa ka chong, wag kang umiwas. Pagkatalo ko 6 months ago, umiiyak pa rin to sa pagkatalo niya kala Apex, 11 taon nang nakalipas. 11 taon nang nakalipas. Kung ako yung akala niyong di makamove on, bitter, pasensya na sa trip. Gusto ko lang tong The Man Who Can't Be Moved ay masama sa aking script. Ang maganda nun, bitch! The Man Who Can't Be Moved, the script. Ayos na reference. Wala nag-react dun, eh. Wala ba nakagets nun? Pero solid yun, ah. Kung ako yung akala niyong di makamove on, bitter, pasensya na sa trip. Gusto ko lang tong The Man Who Can't Be Moved ay masama sa aking script. Ang tagal na nga nun, bitch! Wala nag-react, kupal. Pero ang ganda nun, ha? Magandang yun, singit yun. Ganda nung linya na yun ni Raffian. Solid yun, para sa akin. Kung ako yung akala niyong di makamove on, bitter, pasensya na sa trip. Gusto ko lang tong The Man Who Can't Be Moved ay masama sa aking script. Ang tagal na nga nun, bitch! Pero mga linya mo doon pa rin laging halaw. Di matanggap na nalusaw, natunaw yung ice nung natapat sa haring araw. Nag-reklamo pa, wow! Isa laban na yun, ang hina lang na tumanim at tumatak. Nung magsusuntukan na kayo, tas bumanat si Arik ng sapakin ko kayong lahat. Pero alam niyo yung malala, tinalo sa ni Abra na sinabihan niyang bakla, kaya sinumpa na di siya payag. Ikaw ba naman pagtripan ng bakla, parang sinupa tas di nagbayad. Kaya hanggang ngayon, baliw na baliw kay Abra tong si Saint Ice. Tunay na pangalan, Jason Di Mayuga, halata na. Baliw na baliw si Di Mayuga, ginayuma siya ni Abra. Atay! Jay, ito ba yung Crisostomo Ibarra? Kasi hanggang ngayon bitter, salty, ang sarap ubusin sa ulo ng magazine. You can't be salty, Saint, that's a sin. Magaling. Isa tandem nila, yung Dilano lang nagdala, di mo ko kaya mag-isa, we're not the same cup. That nagtulong na kayo please para naputukan ko din yung Chris na parang James Yap. Tapos na. Wala na po. Tapos na yung laban. King ina nun. Tumama kay Chris pero pucha, grabe yun. Natutuloy pa ba natin to? Tapos na yung battle, tol. Ano na yun? Nail in the coffin na yun.
Lakas nun. That's a sin. Feeling magaling. Isa tandem nila yung Delano lang nagdala. Di mo ko kaya mag-isa. We're not the same cup. That nagtulong na kayo please para naputukan ko din yung Chris na parang James Yap. Dahil bumalik... Ang lakas. Dahil bumalik ka na sa battle rap, kala mo na ungusan mo na siya? No, you ain't. Sumusunod pa rin sa Kristo, kaya nga saint. Kaya nagpalit ka din ng ngalan. Nice, dahil nice. kay Delano, taga-duplicate ka lang. Di ka pinalakas ng name change, nag-hallucinate ka lang. Natalo kayo Tapos na pre. Hindi na talaga. Ano na yun? Alam mo yun, nail in the coffin na tapos dinagdagan pa ng maraming pako. Parang ganun na yun. Ang lakas nun. Although nagamit na yung nag-hallucinate ka lang. Nagamit na yun eh. Ano ba yun? STD ba yun versus Chris Delano price tag? Or Balakid. Yung Royal Rumble ng Uprising. Tama ba? Hindi. Wait lang. Alam ko may linya si Balakid kay Goryo nun eh. Na basta nakalimutan ko na. Basta na yun. Parang remake no ni hindi siya, para sa akin hindi siya ginaya eh. Parang sinadya ni Raffian yun na part yun kasi Saint Ice, Chris Delano dating magkampe. So para sa akin hindi siya gaya or nakaw. Yun kasi yung term eh, 'di ba? Nakaw. Para sa akin hindi. Part of his line yun or part of his idea na gamitin ko nga yun panampal dito sa dalawang to. Parang ganun eh, 'di ba? So lakas nun. Duplicate ka lang. Di ka pinalakas ng name change, nag-hallucinate ka lang. Lakas nun. Natalo kayo dahil sa coin flip o baka mali ng pagtansya. Kaya nagtatan kayo ng barya na parang alkansya. Kaya wag kang epal brad. Lalo't laro mo'y kayang tapusin ng barya na parang metal slug o metal slug. Saktong gamer nga ako par. Kaya anong laban ng Saint kung kaharap niya God of War? Harlem, Akata, Apok, mga tinatalo. Old gods nga pinapatay ko. Alam niyong walang sinasag. Kaya putang ina mo. Pagdating sa kalawakan, sobra mong whack bro. Di mo ko kaya sa ganto. Pagdating sa kalawakan, ako'y black hole. Kumakain ng santo. Kaya putang... Putang ina. Ako'y black hole. Kumakain ng santo. Sa unang dinig, parang may isip mo, black hole, tapos santo, saint. Parang sa unang dinig, ganun eh. Teka, anong kinalaman ng black hole sa saint? Parang ganun. Pero putya, black hole, sun, to, or araw to, kumakain ng araw to. Ganun. Grabe naman to. Grabe yun. Patay ko, alam niyong walang sinasag, kaya putang ina mo! Pagdating sa kalawakan, sobra mong whack bro, di mo ko kaya sa ganto. Pagdating sa kalawakan, ako'y black hole, kumakain ng santo. Kaya putang... Galing, no? Galing. Kumakain ng santo. Kaya putang ina mo, sa aking lugi ka, Ice! Puta, tinalo ko nga yung lalaban sa isa buhay na may Uchiha, Ice! Okay, Beatroom yun. Tinalo niya si Beatroom, di ba? Pero look me in the eyes, Ice! Bitch ka lang sa industry, Ice, Spice! Lipas na panahon mo parang blind time flies! Pero magaling ka naman, kaya ang sarap mo bigyan sa mukha ng high five! Ako'y baliw parang may-ari ng high minds. May hirapan kang umahon, may biglaan na high tide. Walang paki sa old school no era. Low-key, pasok sa kahit anong timeline. Sunod-sunod yung punch parang Mike Tyson Fight Night. Tumas na yung dibdib ni Boy Tapek sa dami ng punchline. Putang ina, si Boy Tapek nasa na sasama na sa Ritens ah.
Nag-e-exist na rin si Boy Topic sa eksena, diba? Nice. Yung punch parang Mike Tyson Fight Night. Butas na yung dibdib ni Boy Tapek sa dami ng punchline. Tangina, nakaka-proud. Nakaka-proud yun. Ako nga nung nakasama ako sa sulat ni Saint Ice nung laban niya kay Poison sa Motus, tangina, parang sarap sa pakiramdam. Lalo na ito, si Boy Tapek na kasama sa returns ni Raffian, diba? Tayo na solid yun. Tsaka yung second sight 13 na shoutout siya ni Boss Arik doon, sarap. Kaya shoutout kay Boy Tapek. Ako parang mahaba pa ang proseso ko para mapansin ni Boss Arik, pero okay lang. I am enjoying, diba, this kind of stuff, kaya okay lang, walang problema. Tayo na solid yun, Raf. Kaya ngayong Disyembre, Chong, papaalala kong lipas na ang iyong time. Tama lang na pinatato mo yung Decepticon dahil malabo ka na maging prime. Ay, shit. Dahil si Ice, weak na to. Dikit-dikit, pre. Parang sasabog na. Tayo na, dikit-dikit talaga yung mga ito yung sinasabi kong Raffian. Kung ganito yung ginawa niya sa rounds 1 and 2, tayo na magiging malayo talaga yung gap Prime. Ganda nun. Dahil si Ice, weak na to. Tong simula ng aking prime, isasaksak ko sa ulo mo, Ice. Pick na to. to. At ako, si Raffian. Pinadala ng baras bilang ako ang kanilang alas at tuloy lang lahat, hindi nyo pa ako kilala. On 15, day 1. In na solid. Solid, pre. No doubt. Yun yung pinakamalayo na yung 1 and 2 dikit pa diba? 8-7. Pinakadikit yung round 1. Tapos round 2 nagkaroon ng paglayo sa performance ni Raffian versus Saint Ice. So lumayo ng konti, pero still reachable pa yun para sa akin. Pagdating sa round 3, Alagwa. Consistent na Saint Ice from rounds 1, 2, 3. Si Raffian naman, painit yung round 1. Kumulo nung round 2. Sumabog ng round 3. Ganon yung evolution ng rounds 1, 2, 3 ni Raffian. Nagpainit. Kumulo. Sumabog. Diba? Ganon. Grabe yun. Tayo na. Di pa rin ako maka-move on sa round 3. Inadikit-dikit. Yun yung sinasabi ko sa inyo sa yun yung ine-explain ko sa inyo sa round 1 kung bakit ko binigyan ng 8 points lang si Raffian. Kasi sabi ko nga, knowing Raffian for a long time, alam ko ganun sumulat tong battle MC na to. Kaya naninibago ako dun sa round 1 niya na bakit ganun lang. Tapos pagdating niya ng round 2, since napanood ko si Raffian ng live sa Insane nga. So, ayun yung naging basis ko. And feeling ko kulang pa rin yung pinakita ni Raffian sa round 2 Tapos pagdating sa round 3, ito na. Ito na yung pinamalakas na round ni Raffian sa battle na to. So, ayun. 21 points for Saint Ice. Then, kay Raffian naman, it's 8, 9, 10. That's 27. 27 to 21. All 3 rounds. Raffian. Grabe yun. Raffian yun, tol. Second battle ng gabi, Raffian versus Saint Ice Madrado. 5-0, magigay. Tangay na 5-0, klaro. Para kay Raffian. Yo, shoutout sa mga kasama ko, kay Vincent, kay Kuya Ba, kay June, kay Charles, shoutout sa kay Alexandra. Yun lang, flip top, mabuhay pa. Salamat. Men, grabe yun. Salamat kay Raffian. Salamat palagi, Flip Top Battle League, Raplines Battle League, Motus Battle League, Revere, Hypebeast Solid, r/Flip Top, AOJ MMA, Index Salon, Glitch Rooftop Bar and Bistro. Saity, I love you, man.
happy holidays sa inyo lahat. Sana na-enjoy nyo yun. At sa girlfriend ko, I love you. Peace with love. Thank you. Oo nga pala, Stopper. Binoto ko si Rafian. Binigay ko sa kanya yung 1-3. Oh. Mas natripan ko lang yung 2 ni Saint Ice Rocks. Lakas ng 1-3 ni Rafian. Talagang daming tumatak na linya. Mga haymaker. Yun. Binoto ko si Rafian. Round 1 kay Rafian. Akala ko nga yun ay magdidikta eh. Pero pagdating na round 2, last si Saint Ice. Para sa kanya yung round 2. Tapos nung nag-round 3 si Saint Ice, ang gagandahan talaga ako doon. Nakala ko nga sabi ko pag lumaylay si Rafian baka Saint Ice na. Pero tangina, sumunod-sunod yung mga punchline ni Rafian na effective, nakakuha talaga ng momentum, kaya sa kanya napunta yung 3. So 1-3 kay Rafian, 2 Saint Ice, Rafian. Yo, Marshall, mas nag-hit lang sa akin yung punchlines tsaka yung angle din ni Rafian nung first tsaka third round. Yung second round malinaw na kay Saint Ice. Oh, tangina. Pare-pares tatlong judge na yun So 1-3 kay Rafian, so Rafian. Sa mga completely binoto ko si Rafian round 1 and 3. Napaka-solid din si Saint Ice. Pang-apat. Hindi ko napansin yung round 2 Kasi para sa akin kung ano yung atake ni Saint Ice sa 1, ayun din yung atake niya sa 2 at ayun din yung atake niya sa 3. So ganoon ko siya nakita. Pero apat na judges na to na 1 and 3 Rafian Sa props sa kanya. Pero lamang sa presence si Rafian. Si Rafian. Tapos doon sa round 3 doon na talaga lumabas yung lamang ni Rafian. So Rafian 1-3. Yeah. Ito si Rafian round 1 at round 2. Ang hirap i-judge, pero round 1 binigay ko kay Rafian, round 2 binigay ko kay Saint Ice. Sa round 3 doon malaki lamang ni Rafian dahil sa aggression niya at sunod-sunod na punchline kaya Rafian. Pati si Zen Luke 1 and 3. Tana, lahat sila 1 and 3 Ako lang nag all 3 rounds. Okay. Pero ayan shoutout kay Saint Ice. Sabi ko nga na-appreciate ko yung obra niya dito. Nasabi ko na to kanina sa habang nagre-review. Appreciated yung technicalities, yung lyricism ni Saint Ice. Props doon. Kaya nga sabi ko sana makita kami sa Sabado para mapasalamatan ko rin to si Saint Ice ng personal, diba? So yan, props. Pero para sa akin, opinion ko lang naman, effective all 3 rounds si Rafian. Although paangat yung performance ni Rafian, para sa akin kuwang-kuha niya pa rin talaga in terms of punchlines, haymakers, especially sa round 3. Yun lang. So kita-kits tayo sa next na review. Ano ba next natin? Husky Batang Rebelde. So ahon pa rin yun. So yun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.